Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan. Sa mundo na puno ng pagbabago, kaguluhan at kawalang katiyakan, napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon, at iyon ay walang iba kundi si Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Mateo, Kabanata 7, talatang 24 hanggang 25. Ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala, at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, ng mga tukso o takot. Maaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya, sapagkat ang ating pundasyon ay si Kristo. Kaya sa ating morning devotion, mga kapatid, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Ang ating pong pagbubulayan ngayong umaga, mga kapatid kay Kristo, ay matatagpuan sa Amos 5, talatang 14 hanggang 15. Hanapin ninyo ang mabuti at huwag ang masama, upang kayo'y mabuhay at sa kayo'y sa inyo ang Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo, gaya ng inyong sinasabi. Kaputan ninyo ang masama at ibigin ang mabuti, at itatag ninyo ang katarungan sa pintuang bayan. Makasakaling kahabagan ng Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo, ang nalabi sa Israel. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Saglit po tayong manalangin. Dakilang Diyos at mapagmahal sa lahat, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw, O Diyos, ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, O Diyos, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng lakas ng buhay upang kami, O Diyos, ay patuloy na humarap sa hamon ng buhay
dito sa mundong aming ginagarawan. At sa umagang ito, O Diyos, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Patuloy niyo po silang abutin, O Diyos, at ilayo sa anumang mga kapahamakan. Hipuin niyo po ang kanilang mga katawan upang manumbalik ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. Pagalingin niyo po sila, O Diyos, upang sila, Panginoon, ay patuloy na mga paglingkod sa aming Diyos at sa aming kapwa. Panginoong Hesus, patuloy ko rin itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na namimighati dahil sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Umalis na po, naroon na po sa iyong piling, Panginoon, sa iyong kaharian. Kaya, Lord, dalangin ko na bigyan mo sila ng kaaliwan sa kanilang mga puso upang sila, Panginoon, ay hindi sila malungkot, kundi masaya dahil ang kamatayan ay pakinabang, Panginoon, sa mga mananampalataya. Aming nilalapit sa iyo, Diyos, ang aming mga kapatid na magsisipasok sa kanilang mga trabaho ngayong umaga. Patuloy niyo po silang ingatan sa kanilang pagbabiyahe. At ilayo mo po sila sa anumang mga problema sa daan. Proteksyonan mo po sila, Panginoon, upang makarating sila ng maluwalhati sa kanilang pinapasokang trabaho. Amin din inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na OFW, nagtatrabaho sa ibang bansa. Ingatan mo sila sa ibang bansa, O Diyos. Ilayo mo sila sa mga pagsubok sa buhay, sa mga problema, Panginoon. Bagkus gamitin mo sila bilang instrumento ng iyong mga salita sa lugar kung saan sila nagtatrabaho, Panginoon. Patuloy mo po silang pagpalain. Nagtiis sila mapalayo sa kanilang mga mahal sa buhay upang lang mabigyan nila ng magandang buhay ang kanilang pamilya, Panginoon. Lord, amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga matatanda, mga senior citizen, na patuloy mo silang bigyan ng kalakasan sa araw-araw. Ilayo mo sila sa mga karamdaman, Panginoon. Madali silang madapuan dahil mga mahihina na ang kanilang mga katawan dahil sa kanilang katandaan. Patuloy mo silang palakasin, Panginoon. Gayon din po, Diyos, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na naninirahan na sa ibang bansa. Nagmamigrate na, Panginoon, ang kanilang pangalawang tahanan, Panginoon. Na ingatan mo sila sa lugar kung saan sila nakatira. Nagmamigrate. Ilayo mo sila sa anumang mga pagsubok sa buhay. Bagkus sila po'y inyong gamitin bilang instrumento ng kaligtasan sa iba, Panginoon. Kaya, Lord, tulungan mo sila na magkaroon ng katatagan at tapang upang maibahagi ang iyong mga salita sa buong mundo, Panginoon. No? Kaya, Lord, sa iyo namin ito nilalapit dahil ikaw ang Diyos na mahabagin sa lahat. Amin din nilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming bansa. Patuloy mo pong pagpalain ang bansang Pilipinas. Patuloy mong pagharian ito, O Diyos, upang magkaroon ng mapayapang ugnayan ang bawat mga leader ng aming bansa. Ang mga leader, O Diyos, ay naway hindi sila magkaroon ng pahirap sa bayan sa pamagitan ng pagtaas ng mga taxes, Panginoon. Kaya, Lord,
Ikaw ang Diyos na mahabagin sa lahat. Panginoong Hesus, tulungan mo po ang iyong mga anak. Amin din nilalapit sa inyo, Diyos, ang mga kapatid naming mga magsasaka. Patuloy mo po silang ingatan sa kanilang pagsaka, Panginoon. Ilayo mo po sila sa mga kapahamakan. Gayon din po ang mga mangingisda naming mga kapatid. Patuloy mo po silang ingatan, Panginoon, sa laot ng karagatan. Upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng maraming huling mga isda upang madala nila sa kanilang pamilya, Panginoon. Maraming salamat po sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. May mga panahong iniisip natin na sapat na ang pagiging relihiyoso, no? Upang masabi nating tayo ay malapit sa Diyos. Nagsisimba tayo, nananalangin, at binibigkas ang kanyang pangalan. Ngunit sa Amos 5, talatang 14 hanggang 15, marahang, ngunit mariing ipinapaalala ng Diyos na ang tunay na ugnayan sa Kanya ay nasusukat hindi sa dami ng ating panalangin, kundi sa direksyon ng ating pamumuhay. Ang panawagan ng Diyos ay malinaw. Hanapin ninyo ang mabuti at huwag ang masama. Ang paghahanap ay nangangahulugan ng sadyang pagpili. Hindi ito aksidente o pagkakataon lamang. Araw-araw, may mga desisyong humuhubog sa ating pagkatao. Mga salitang binibitawan, mga kilos na ginagawa, at mga prinsipyong ipinagpapalit para sa pansamantalang pakinabang. Sa bawat pagpili ng mabuti, mga kapatid, tayo ay lumalapit sa Diyos. Sa bawat pagkiling sa masama, unti-unti tayong lumalayo. Sinasabi rin ng Diyos, mga kapatid, upang kayo'y mabuhay. Marami ang nabubuhay sa pisikal na diwa, ngunit pagod ang kaluluwa. Walang kapayapaan at walang direksyon. Ang tunay na buhay ay hindi lamang paghinga, no? Hindi lamang paghinga, kundi pamumuhay na may kabuluhan at katuwiran. Kapag ang mabuti ang hinahanap, ang buhay ay nagkakaroon ng liwanag kahit sa gitna ng dilim ng mundo. Isang masakit na katotohanan ang inilalantad ng talata. Sa inyo ang Panginoon, gaya ng inyong sinasabi. Ipinapahiwatig nito na maaring sinasabi nating kasama natin ang Diyos. Ngunit ang ating pamumuhay, mga kapatid, no, ay taliwas sa kanyang kalooban. Ang Diyos ay hindi nadadala sa mga salita. Ang kanyang presensya ay nananahan sa pusong tapat. Hindi sapat na banggitin ang kanyang pangalan kung ang ating mga gawa ay nagdudulot ng sakit, pandaraya, at kawalang katarungan sa kapwa. Kaya't
Kaya't sinabi ng Diyos, kapuutan ninyo ang masama at ibigin ang mabuti. Hindi sapat ang pagiging neutral sa harap ng kasalanan. Ang pagkapuot sa masama ay nangangahulugang may tapang tayong tumalikod sa mali. Even kung ito'y tanggap ng karamihan, at ang pag-ibig sa mabuti ay nangangahulugang handa tayong magsakripisyo upang gawin ang tama kahit walang pumapalakpak o nakakakita. Higit pa rito mga kapatid, hinihingi ng Diyos ang katarungan sa pintuang bayan. Sa ating panahon, ang pintuang bayan ay maaaring ang ating mga tahanan, ang ating mga trabaho, komunidad o lipunan. Doon nasusubok ang ating pananampalataya. Kung tayo ba'y makatarungan sa paghuhusga, dapat sa gawain at mahabagin sa mahihina. Ang pananampalatayang walang katarungan ay hungkang. Ngunit ang pananampalatayang may katarungan ay sumasalamin sa puso ng Diyos. Sa huling bahagi ng talata, naroon ang pag-asa mga kapatid. Baka sakaling kahabagan ng Panginoon. Ang Diyos ay makatarungan. Ngunit siya rin ang Diyos ng awa. Sa tuwing pinipili nating magsisi, magbago at hanapin ang mabuti, binubuksan natin ang ating sarili sa kanyang habag. Kahit tayo'y nagkamali, hindi sarado ang pintuan ng Diyos para sa mga pusong handang magbalik loob. Ang Amos 5, talatang 14 hanggang 15 ay isang paanyaya sa mas malalim na pananampalataya. Pananampalatayang hindi lamang sinasabi, kundi isinasabuhay sa isang mundong madaling makipagkompromiso sa masama. Tinatawag tayo ng Diyos na maging liwanag sa pamagitan ng pagpili ng mabuti, pagtataguyod ng katarungan at pamumuhay na may integridad. Hanapin natin ang mabuti, mga kapatid. At doon natin matatagpuan ang tunay na buhay at ang presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, kami po ay lumalapit sa iyo na may pusong punong-puno ng pasasalamat. Salamat po sa mga biyayang iyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po sa mga pagsubok at sa bawat aral na inyong ibinigay. Salamat sa buhay. Salamat sa kalusugan. Salamat sa pamilya. Salamat sa kaibigan. At sa mga pagkakataong nagpatibay sa aming pananampalataya. Salamat din po sa iyong walang hanggang pag-ibig na hindi nagbabago sa kabila ng aming pagkukulang at kasalanan. Sa bawat hakbang namin, salamat sa paggabay at sa pagprotekta sa amin mula sa mga panganib. Salamat, Panginoon, sa mga panalo at sa mga pagkatalo, sapagkat lahat ng ito ay nagturo sa amin ng kababaang loob at pagtitiwala sa iyo. Panginoong Hesus, naway patuloy mo kaming gabayan at sa paggawa ng mabuti, sa paglilingkod sa kapwa at sa pagpapalaganap ng iyong pag-ibig. Tulungan mo po kaming maging instrumento ng
ng kapayapaan, pagkakaisa at pag-asa sa mundong puno ng hamon. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam naming sa iyo nagmumula ang lahat ng biyaya. Patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming gabayan at bigyan ng lakas at karunungan sa bawat araw na ito. Pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong mga anak na patuloy na nakikinig at isinasabuhay ang iyong mga salita. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Ikaw ang Diyos na patuloy na magpala sa bawat isa sa kanila upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod ng may pagmamahal sa kapwa. Ikaw ang Diyos na siyang nagliligtas sa amin doon sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po. Amen at amen.